Ito ang UNTV News Worldwide. Oy, oy, oy! It's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello, Mary Jo. At syempre, hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check, ang oras po natin. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabahal Kair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu, Good morning Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Annyeonghaseyo, Bert Shi. Hananim kay kamsahamnida. Magandang umaga naman mula dito sa East Asia. Ngayon ay araw ng Huwebes, January 4, 2024. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Japan Coast Guard na nag-crash sa passenger jet hindi cleared sa pag-take-off. Russia muling umatake sa Kapitolyo ng Ukraine. Utang ng US government umabot na sa 34 trillion US dollars. Ekonomiya ng China nasa ikatlong buwan na ng pagbagal. 10K Baht digital wallet sa Thailand makatutulong sa ekonomiya ng bansa ayon sa Thai Prime Minister. Isang warehouse operator sa Czech Republic binigyan ng grocery items ng MCGI. Una sa ating mga umatikabong balita. Walang go signal na maaari nang lumipad ang nag-crash na Japan Coast Guard aircraft batay sa transcript ng traffic control instruction nang mag-take off ito sa Tokyo International Airport. Ito ang matikabong balita ni Grace Aguado. Hindi pa pinapayagang mag-take off ang nag-crash na de Havilland Dash 8 Coast Guard sa passenger jet na Japan Airlines. Ayon sa transcript na inilabas ng Civil Aviation Bureau, ipinakita rin sa transcript na may pahintulot ng mag-land ang Japan Airlines Flight 515 nang bumaba ito sa Tokyo International Airport noong Martes, January 2. Sinabihan din ng Coast Guard na mag-taxi ito papunta sa isang holding point malapit sa runway. Ayon sa kapitan ng Coast Guard plane, nag-taxi siya papunta sa runway matapos makatanggap ng pahintulot. Umamin din ito na walang indikasyon sa transcript na clear na itong mag-take off. Nagbanggaan ng Japan Airlines Airbus A350 na may sakay na higit sa 300 at Japan Coast Guard na may sakay na 6 na crew members na nakatakda namang tumugon sa mga biktima ng lindol. Ligtas na nailikas ang lahat ng pasahero ng Japan Airlines at 12 crew members nito, ngunit 5 sa members ng Japan Coast Guard ay binawian ng buhay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Japan Safety Transport Board ukol sa naganap na insidente. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasabog ng ballistic missile ang Russia sa Kiev at ang mga karatig na lugar nito noong Martes. Ito ang pinakabagong tugon ng Russia sa mga pag-atake sa Ukraine sa pagsimula ng taon. Ito ang umaatikabong balita ni Chris Fugapan. Patuloy ang pinangakong large-scale attacks ni Russian President Vladimir Putin kontra Ukraine sa Kyiv at iba pang syudad sa Ukraine. Hindi bababa sa 5 ang naiulat na patay at mahigit naman sa 100 ang sugatan sa pag-atake ng Russia sa Ukraine noong Martes ng umaga, January 2. Tumagal ng 4 na oras ang pag-atake kung saan nagpakawala ng ballistic missiles at nasa 35 Iranian-made drones ang Russia sa Kyiv. Nadamay din ang mga suburbs na malapit sa Kyiv, kapitolyo ng Ukraine dahil sa pag-atake.
Ayon naman kay US Ambassador to the Ukraine na si Ambassador Bridget A. Brink, sinimula ni President Putin ang 2024 sa pamamagitan ng paglulunsad ng missiles at kinakailangan anyang suportahan sa Ukraine at patigilin ang Russian President. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, tinarget nila ang lugar kung saan nakapwesto ang mga Ukrainian missile, drone plants at mga ammunitions at weapons na bigay ng West sa Ukraine. Nagkaroon din ng palitan ng pag-atake sa magkabilang bansa noong nakaraang weekend kung saan nadamay ang mga civilian. Malalapit na ang ika-2 taon mula nang magsagawa ng full-scale invasion ang Russia sa Ukraine at ngayong lalong tumitindi ang mga pag-atake, hindi pa matukoy kung kailan nga ba ito matatapos. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 34 trillion US dollars ang total public debt ng US federal government ayon sa US Treasury Department. Ito ay sa gitna ng papalapit na pag-uusap ng Kongreso sa federal funding sa mga susunod na linggo. Ito ang umatikabang balita ni Daryl Angeles. Sa inilabas na daily treasury statement noong Biyernes, umabot sa $34 trillion ang utang ng gobyerno mula sa $33.91 trillion noong Huwebes. Ang federal debt ceiling naman ay tumaas sa $33.89 trillion mula sa $33.79 trillion. Ang federal debt ceiling ay subject to limit at hindi kabilang dito ang mga unamortized discounts sa treasury bills at zero coupon bonds, mga utang na inisyo ng Federal Financing Bank at mga guaranteed debt ng ibang ahensya. Una nang umabot sa $33 trillion ang utang noong Setyembre sa gitna ng pagtaas ng federal deficits, bunsod ng pagkaunti ng tax revenues at pagtaas ng federal expenditures. Magbubukas uli ng sesyon ang Kongreso sa susunod na linggo, kaya naman balak nilang talakayin ang January 19 at February 2 deadlines ukol sa budget ng gobyerno hanggang Setyembre. Nais ng mga Republicans na bawasan ang 2024 discretionary spending caps na pinag-usapan noong Hunyo. Nais din ng mga mambabatas na maipasa na ang emergency aid para sa Ukraine at Israel at posible ring maisama ang tungkol sa US border security provisions. Kapag hindi na ipasa ang mga fiscal 2024 spending bills, ay maaaring magkaroon ng shutdown. Subalit maaaring mahirapang magkasundo ang Republican at Democrats, lalo na't papalapit na ang presidential at congressional elections ngayong 2024. Sinabi naman ni White House spokesperson Michael Kikukawa na ang paglaki ng utang ay galing pa sa mga Republican past tax cuts noong 2017. Anya, ang nakinabang lang dito ay mga korporasyon at mayayamang Amerikano. Dagdag niya, plano ni President Biden na bawasan ang US deficit ng $2.5 trillion sa loob ng 10 taon sa pagpapalaki ng tax sa mga malalaking korporasyon at mayayaman, pagbabawas ng pondo sa pharmaceuticals at tax breaks sa mga oil companies. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa 3 buwan na ng pagbagal ang ekonomiya ng China. Pinatutunayan ito ng survey ng mga pabrika sa bansa. Ito ang umatikabang balita ni James Buntuyan. Nagkaroon ng survey sa mga pabrika sa bansang China noong buwan ng Disyembre 2023. Batay sa resulta, mabagal pa rin ang ekonomiya ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Nasa 49 na lang ang official PMI o Purchasing Managers Index ng bansa ayon sa ulat ng National Bureau of Statistics noong linggo, December 31, 2023. Ibig sabihin, pag mas mababa pa ang PMI kesa 50, nangangahulugang may contraction o kabawasan sa business growth. Ito na ang 3 buwan na may contraction ang China.
Sa mga nakaraang buwan, dinagdagan ng gobyerno ng China ang spending sa pagpapagawa ng ports at iba pang infrastructure. Nagbawas ng interest rates para makatulong sa domestic demand na kailangan para sa tuloy-tuloy na paglago ayon sa mga ekonomista. Ayon din kay President Xi Jinping, sa kanyang pahayag, naging mas matatag at mas dynamic ang ekonomiya ng bansa. Subalit ang nakikitang contraction sa manufacturing ay nangangahulugang maaaring hindi sapat ang mga pagsisikap na ito at kailangan pa ng karagdagang suporta. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling kumpiyansa ang Thai Prime Minister sa kabila ng delay sa paglulunsad ng digital wallet sa bansa. Aniya siya'y naniniwala na makatutulong ito sa ekonomiya at pamumuhay ng maraming mamamayan sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni RK Liorca. Umaasa si Thai Prime Minister Srettha Thavisin na makagagaan ng buhay sa mga mamamayan ng Thailand ang 10K baht o 16,000 pesos worth ng government financial assistance sakaling ito'y ma-release bilang digital wallet scheme. Bagaman unang nakatakdang ilabas ito ngayong Pebrero, madedelay umano ang launching nito sa Mayo ngayong taon dahil na rin sa delayed budget approval ng pamahalaan ngayong 2024. Ngunit tiniyak ni Prime Minister Thavisin na gumagawa ito ng ibang hakbang upang matulungan ang ekonomiya ng bansa habang inaantay ang paglabas ng digital wallet scheme. Isa na rito ang pag-promote ng turismo sa pamamagitan ng visa-free entry sa ilang mga bansa gaya ng China na i-waive na ang visa entry requirements sa pagitan ng parehong bansa simula ngayong March. Sakaling maaprubahan ng Deputy Finance Ministry ng bansa ang 500 billion baht loan bill na ito, ay agad itong marirelease sa lahat ng Thai edad 16 pataas sa isang digital wallet at maaari itong ipangbili ng basic consumer goods gaya ng bigas, delata at inumin. Subalit, hindi naman eligible na makatanggap ng digitalized financial assistance na ito ang mga mamamayang nasa high-class society at ang sinumang may more than 500,000 baht o 800,000 pesos na savings sa bangko. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa patuloy na concern sa global warming, nagkaroon ito ng epekto sa buong mundo. Sa nagdaang taong 2023, naitala rin ang global heat wave phenomenon na naranasan din sa bansang China. Ito ang umatikabong balita ni Tracy Advincula. Naitala ang hottest day ever sa buong mundo noong July 3, 2023. Ayon sa data ng National Center for Environmental Prediction, umabot sa 17.01 degrees Celsius ang average global temperature na mas higit sa record noong August 2016 na 16.92 degrees Celsius. Dahil dito, nakaranas din ng mas mainit na klima ang bansang China. Umabot anya ang national average temperature ng bansa sa 10.7 degrees Celsius sa taong 2023 na humigit sa naging record dito noong 2021 na 9.9 degrees Celsius. Higit na pag-init rin ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng China gaya sa probinsya, cities at regions kabilang na ang Beijing, Shandong, Liaoning, Xinjiang at Henan na huling nakapagtala ng highest temperature noon pang 1961. Bukod sa record-breaking heat dito, mayroon ring mga extreme weather na naranasan gaya ng pagbaha at biglaang paglamig sa iba't ibang parte ng bansa na bunga ng global climate change. Ayon sa National Climate Center, asahan ngayong taong 2024, maaaring makaranas pa ang bansa ng mas mainit na temperatura at powerful weather extremes. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula nang ipatupad ng gobyerno ng Canada ang paghihigpit nito sa mga international student application upang maiwasan ang paglala ng problemang kakibat nito. Kaya naman, hindi na pinayagan ng visa officer ang halos kalahati
sa libu-libong applicants na makapasok ng bansa. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Ano ba ang dahilan ng paghihigpit na ito ng Canada sa mga international students? Magandang araw, Bert. Unang hakbang lamang ito ng Canada, partikular na sa bahagi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC upang palakasin at mapanatili ang integridad ng International Student Program ng bansa. Ang Canada ay isa sa popular at nangungunang bansa para sa international students kung saan mahigit sa $22 billion o mahigit 900 billion pesos ang naiambag nito sa ekonomiya ng bansa. Subalit ang pagdagsa ng libo-libong international student ay lalo pang nagpalala sa problema sa pabahay at nagdulot ng kakulangan sa mapapasukang trabaho. Naging kontrobersyal rin ang programang ito ng pamahalaan na binatikos ng ilang kritiko dahil sa kawalan ng integridad at pang-aabuso ng ilan sa sistema nito. Kung kaya't ipinanukala ni Canadian Immigration Minister Mark Miller ang ilang hakbang upang maibalik ang nawawalang integridad sa sistema nito. At ngayong 2024, asahan ng ilang pagbabago para sa halos 1 milyong international student na nasa bansa. Bert? Yes, Imelda, ano-anong mga pagbabago pa o hakbang ang aasahan ng mga international students ngayong taong 2024? Bert, naglunsad ng online portal para sa designated learning institutions at taasan ng karagdagang 10,000 Canadian ang cost of living para sa mga estudyante at tapusin ang facilitative measure na nagpapahintulot sa mga international student na bilangin ng oras na ginugol sa ibang bansa patungo sa kanilang post-graduation work permit at ipakilala ang mga bagong pagbabago sa programa ng PGWP. Bert? Alright, keep us updated. Salamat Imelda Andrada, live mula sa Calgary, Canada. Malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ang isa lamang sa mga tinitiis ng mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa pag-asang magkaroon ng mas magandang pamumuhay. Kaya naman, pinagkalooban ng ilang grocery items ang isang warehouse operator sa Czech Republic ng MCGI. Ito ang umatik mong balita ni Ning de la Pere. Isang warehouse operator si Eugene Peña, 43 taong gulang na nagtatrabaho sa isang logistic company dito sa Czech Republic sa loob ng mahigit 1 taon. Bagaman mas malaki ang kinikita niya dito sa Czech kaysa sa Pilipinas, may mga pagkakataong hindi ito sumasapat dahil sa karamdaman ng kanyang asawa. Dahilan upang magdoble kayod ang ating kababayan dahil siya na lang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Mahaba man ang oras ng trabaho at nakakaranas din kung minsan ng mga pag-uusig mula sa ibang tao, natitiis ito ni Eugene. Sa awat tulong ng Diyos, kalakip ang pananalangin. Kailangan flexible ka anytime. Kailangan din na marunong kang makipag kapwa-tao rito at saka kahit na yung iba racist, hayaan mo lang yun. Kahit malungkot, hayaan mo rin, sabayan mo na lang ng panalangin. Higit sa lahat, yung nagiging inspirasyon ko yung mga mahal ko sa buhay. Kaya ako nandito, nagtsatsaga sa bilang OFW. Sa kabila ng kalitan ng katawan ni Eugene, ay nagpipilit at nagsisikap siyang maghanap buhay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Bali, kaya ako talaga nag-OFW dahil nga yung sa sistema din ng pamumuhay sa atin sa Pilipinas. At nag-uudyok sa akin para masaludar ko yung mahal ko sa buhay. At kahit pa paano mabigyan ko ng maalwa na sustento at kahit malayo man ako, hindi ako nawawala ng pag-asa na
katulong akong Diyos sa buhay at nakakausap ko yung pamilya ko sa awa at tulong ng Panginoon. Kahit malayo, tuloy lang ang laban. Upang mabigyan ng kaunting tulong ang ating kababayan, pinagkaloob ng MCGI Czech Chapter si Eugene ng ilang grocery items para sa kanyang pangangailangan, pati na rin ng kaunting pinansyal na tulong. Hinandugan din siya ng awit para mapalakas ang kanyang kalooban. Yung nag-iisang Diyos na nagbibigay ng lahat sa atin. Kahit anong bigat ng problema, lagi siyang nandyan. At yun lang masasabi ko, milyong salamat pa rin sa Panginoon. Ayon sa Ministry of the Interior ng Czech Republic, nasa 6,500 na ng mga kababayan nating OFW ang nakikipagsapalaran upang matugunan ang pangangailangan kahit na ang kapalit nito ay maging malayo sa kanilang mahal sa buhay. Taliwas sa pananaw ng karamihan, hindi lahat ng umaalis ng bansa ay pinapalad dahil marami na sa ating OFW ang nakakaranas ng sari-saring hirap, pisikal at emosyonal. Subalit sa awa at tulong ng Diyos ay kinakaya ang lahat para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Ning de la Pere, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, Bert, iisa talaga yung puso ng mga OFW, ano? Titiisin ang lahat para lang sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming makaka-relate dyan na ating mga kababayang OFW. Pero ito naman, para naman sa makabawi-bawi sa kanilang lungkot, no? Ito naman ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Bert, pwede bang bumati? Pwede! Yan, namimiss natin tuloy si Noel. Narito na po ang pagbati ng isa sa ating mga kababayan. Ako po si Michelle Rio Florido mula sa Wellington, New Zealand. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang nanay ko sa Imus at sa Pakaskasan sa ina po. Tapos sa lahat po ng taga-lokal ng Imus, magandang umaga po. Ingatan naman po tayo lahat palagi. Maraming salamat po. Wellington Bird, mukhang may masarap na chocolate dun, di ba? Sa New Zealand. Pero Yes. una man akong babati sa iyo, Bert. Oo, parang sa inyo siya sa Pache. Nakakamiss na yung Pache dyan sa inyo. Pero una na ako ng pagbati, Bert. Una, syempre, yung mga avid na nanonood sa atin. Si Mami Beth, si Daddy Edad, yung akin pong pamilya na nasa Taguig at sa Santa Maria, Bulacan. Yung sister ko na nasa Singapore. At batiin ko yung aking tita na nasa Oton, Iloilo. Happy birthday, Auntie Gingging. Samahan ka naman palagi and have a wonderful year ahead. At sa mga kababayan natin nanonood sa Busan, marami tayong mga nanonood doon. At dito din na sa Seoul, dito sa Dolgoji, at gayon din sa Wolgi. Yan, sa lahat ng mga kababayan na nanonood, happy Thursday po sa ating lahat at have a blessed days ahead. Bert? Yan, ako naman, binabati ko po ang lahat ng taga-subaybay ng UNTV News Worldwide sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan dyan ay ang Tansenko family, si Slet and Brad Bot. Nandyan sila ngayon sa Pilipinas. Si Apong Mading at si Darang Aida, Alboroto family dyan sa Magalang, Pampanga. Sa Kalipogi naman si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. Binabati ko rin ang barkada natin dito sa Alcuz, ang Alcuz DRRT, no? Brad Pedilon, Brad Noli, Brad Fred Pabian, Brad Henry, Brad Roel, Brad Ruben, Brad Ronel, Brad Anthony, Brad Dondi, Brad Ed, Sis Eda, Brad Jacklord at kay Brad Jeffrey. Ayan, siyempre binabati ko ang aking mahal na asawa si Sis Tess, ang aking mga anak Nico, Aileen, Shasha, and Andrew. At siyempre sa aking mga apo, si Jan at saka si Ana Banana at sa kanilang mami, si Mami Alicia. Hello sa aking nanay, nanonood din ito, no? Palagi itong naka-monitor sa atin. At ang aking mga kapatid dyan sa Pilipinas. Ayan, at binwelcome ko pala, no? Meredyo, ang aking kapatid, ano? Si Brad Dante Cerudo na welcome to the fold, Brother Dante. At sana isamahan ka ng Panginoon. At yung aking mga... Oo, salamat sa Diyos. Si Kase at saka si Choco. Ayan.
Kamusta ba dyan sa inyo, Mary Jo? Oo. Oo, pero before that, Bert, welcome. Salamat sa Diyos sa kapatid mo, ano? Congratulations sa mahanawan. Ako masarap sa pakiramdam yan. At dito naman, ako, palamig na palamig. Pero actually, Bert, nung last week lang, first time kong magka-experience ng snow dito sa Seoul. Yung isa kasi, nasa bundok. So dito sa city, kakaiba rin yung pakiramdam. Masaya din. Masaya kaso. Pagkatapos nun ay talagang mahirap talagang lamig kasi hindi naman tayo sanay sa lamig. Pero ayon dun sa nabasa nating balita dito, ang sabi doon nung 2023 daw ay isa sa warmest weather sa matagal na panahon dito sa Korea. Kaya siguro sa susunod sa mga hinaharap may ina-expect pa din ng mga paglamig dito. Pero dahil nga dun sa climate change, nag-iiba talaga yung natural din ang panahon dito, Bert. Merjo, tanong ko lang, ano ba temperature ngayon dyan sa inyo? Nako, dito, actually positive pa to. Mukha lang negative. 2 degrees lang siya. Pero feels like, parang feels like negative. Nung dumating ako dito, Bert, ako negative 12. Talaga naman. Noot sa buto, ang lamig. Pero medyo nakaka-adjust na. At ngayon ay nagpa-positive naman siya. At kapag katanghali, medyo may konting araw naman, Bert. Nako, malamig yan kasi na-try ko kasi yung na-experience ko yung negative 5 nung nasa Hong Kong ako. Parang hindi ko kaya, malamig kasi kailangan mo talaga magsuot ng mga proper dress, magsuot ka ng gloves. Pero dito naman ay malamig din, nasa 23, nasa 21 pagkagabi at sa araw naman ay nasa 25, Ngayon nga medyo mahangin siya kaya nakakapagdagdag ito sa pakiramdam ng yung lamig na ating nararanasan. Ayun. Oo nga, Mary Jo. Actually, naka-gloves na ako, pero kailangan ko pa rin ng hot pack kasi parang namamanhi din siya pagka hindi. Talagang kailangan mo siya, lalo na yung pagka wala kang thermal, medyo mahirap din. At nakita ko pala yung mga pictures sa mga, natin, mga kababayan sa Baguio, mukhang malamig din doon, Bert. Ganun, parang din sila, winter field din yata dun sa Baguio sa ating bansa, Bert. Oo, pagka ngayong ganyang Disyembre, January, malamig talaga yan. Ayun, sige, tuloy na tayo, Mary Jo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 19 verse 17, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Mabilis talaga ang oras. Salamat sa Diyos. This is my first broadcast dito sa taong 2024. Samahan nawa tayo, Bert, At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, January 4, 2024. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po dito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.